What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin. And actually guys, interesting itong topic na dadaanan natin at pag-uusapan natin dahil about po ito sa kung paano nga ba kumita sa Facebook Reels or kapag gumagamit tayo ng ating Facebook profile or Facebook page para kumita tayo at magkaroon tayo ng earnings. And also kung mapapansin natin, marami nagtatanong kung magkano nga ba, marami nagre-request, magkano nga ba Sir Steve yung kinikita kapag umabot yung video natin kay Meta or kay Facebook ng 1 million views. So dito guys, magkakaroon tayo ng bagong computation or calculation para magkaroon kayo ng idea kung worth it nga ba na mag-content kay Meta or kay Facebook dahil nga may bagong update sila na nilabas na content monetization. Okay, so before tayo mag-start guys, big shoutout nga pala kay Sir Christian Rangkap Basco na kaibigan at kakilala natin yan na content creator kay Meta or kay Facebook para po dito sa idea na binigay niya sa kanyang public post regarding po yan sa overview or statistics ng kanyang in-earn or earning sa video niya. Okay? So dito guys, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking Facebook account or Facebook page, Facebook profile rather, may kita nyo dito guys, you can follow me on Steve Mark T. Castro. Ito to. Follow nyo lang po ako dyan. Then, may kita nyo po, meron tayong 93,000 followers sa ngayon. Sa mga gustong kumita sa Facebook Reels, gamit yung Facebook account niyo or Facebook page niyo, pwede kayo magpaturo sa akin pero hindi lahat guys nare-replyan na agad-agad dahil sobrang dami pong inquiries at marami pong concern regarding po dito. Okay? So, dito may kita natin. Pakita ko sa inyo, meron tayong mga Facebook Reels and also videos na umabot ng 1 million and 1.3 million. Magkano nga ba yung kinita niyan at worth it pa ba na magpatuloy kay Facebook dahil nga bumababa na po yung earnings natin ngayon, okay? So dito guys, kung makikita ninyo, talakayin natin agad direct to the point na yung bagong update po na content monetization ay actually mababa po talaga yung earnings noon compared po sa mga nakaraang buwan. So dito, sabihin na natin best example na pinost itong si Sir Christian. Shoutout sa iyo sir. Maraming salamat. So dito meron siyang 23 million views at ang kinita lang po noon is nasa $232.62. Kapag nagkaroon tayo ng calculation or computation po dyan, ay aabot lang po ng nasa 570 pesos. Yan yung mismong range ng sabihin na natin 1 million views. So worth it nga ba? For me, hindi. Yung bagong update dahil nga yung kung matatandaan ko, nasa I think pag 1 million views nasa 5,000, 6,000 or 7,000. So sabihin na natin yung range nun is nasa 5,000 to 7,000 pesos yung minimum na ibinibigay sa isang content creator sa Facebook kapag naka-reach ka ng 1 million views. Kaya nga yung mga big content creator na kilala natin na talagang nasa 10 million views yung minimum na views nila, talagang malaki po yung kinikita nun guys, honestly, dahil nga malaking content creator na sila. But the thing is, ang maapektuhan nito ay yung mga bago na nag-activate ng kanilang content monetization. Kaya ibibigay ko rin sa inyo mamaya yung mga solusyon na pwede nyong gawin dahil nga kapag bumaba yung earnings natin kahit papaano ay yung iba ay na-demotivate. Kumbaga ayaw, wala na silang motivation para magpatuloy dahil nga mababa na yung kita. So, itatopic natin yan mamaya. Okay? So, dito kung makikita natin, sabi ko nga sa inyo, yung engagement niya actually sobrang taas dahil 400,000 yan. 23 million views at kada 1 million is nasa 570 pesos. Sa ngayon, hindi worth it yung bagong update. At ano nga ba yung possible reason kung bakit siya nang yayari, okay? So dito guys, ang possible at number 1 na reason nito is masyado nang marami, 'di ba? Nagkaroon ng increase when it comes to number of content creators dito sa Pilipinas. Imagine guys na halos lahat, lumabas ka ng bahay, yung kapitbahay nyo, nagpe-Facebook Reels, yung tita mo, yung tito mo, possible yung lola at lolo mo, yung pamangkin mo, ay nasa Facebook na. So walang pinipiling edad guys yung pagiging content creator. At syempre malaya naman talaga at free yung platform na gamitin para kumita. Kaya ay naman yung kagandahan nun, lahat tayo ay may chance, 'di ba? May opportunity na maging content creator. Depende na lang po yan kung i-grab po natin. Okay? So dito, sabi ko nga sa inyo, mamaya dadaanan natin kung magkano nga ba yung kita ng 1 million views sa akin nung nakaraan compared sa ngayon. Okay? So dito, ang number 1 reason, sabi ko sa inyo, masyado nang marami. Number 2 is masyado nang saturated yung pagiging content creator or sabihin natin paggawa ng content. Yung napapanood natin sa iba
ay mapapanood rin natin sa ibang content creator. So, nawawalan na ng uniqueness when it comes to quality content. So, yung iba hindi na pinapanood yung videos na sa tingin nila ay napanood na nila sa isang content creator. So, nagkakaroon na ng saturated na contents na halos pare-parehas na yung ina-upload. Kaya yung iba ay hindi na viewable o hindi na pinapanood. Wala na yung interest doon ng mga viewers na mapanood yung ganong klaseng content. Kaya yung iba nag-unfollow, hindi na nila pinapanood, or sa pag hindi pa nagustuhan, possible na i-block pa kayo ng nanonood na yon. So, ganun yung nagiging scenario, okay? So, dito guys, kung makikita ninyo ay meron tayong 2 million views. Number 1 is 1 million and 1.3 million views. Sa total niyan na 2.3 million views ay kumita ako ng around 15,000 pesos or mahigit pa. But I think isabi nating 15,000. Ngayon guys, yung 2 million views na yan ay aabot na lang po ng almost 2,000 pesos. Kung imagine niyo guys from 15,000 na ganyan po yung views, parehas na parehas, dahil sa bagong update na content monetization, 15,000 mo ay magiging 2,000 na lang. So imagine, nagkaroon ng 13,000 na difference, di ba? At ang laki po nun when it comes to earnings natin. Kung makikita nga natin dito actually, yan kay Sir Christian, napaka-solid niya na content creator na original talaga, and siya mismo yung nag-edit, siya mismo yung nagko-content, at makikita natin sa number of views niya, di ba? Hindi naman talaga biro na meron kang 23 million views at mag-expect ka kahit papaano. But the thing is, ang number 1 na sabihin na natin sa bagong update na content monetization, ang kailangan nating fokusan dito is ang pagpo-post ng sabihin natin sa tingin natin focus doon sa engagement. Kasi pag mas maraming comments, mas maraming shares, mas maraming sabi ng view, yung mismong pictures or photos, ay mas malaki yung kita. Yan, na-experience din natin yan. At sabihin na natin, bawasan natin yung paggawa ng mga videos na sa tingin natin ay walang uniqueness. Dahil nga, and also, syempre yung mga may violation, dahil for sure maapektuhan po yung mismong recommendation natin. Okay? So dito, mas mag-focus tayo doon sa mga sabihin natin matakas yung engagement. And also, nasa tingin natin ay worth it panoorin. Dahil nga parang binabalik ulit ni Meta yung dating standards niya na nagkakaroon ng quality content. So ngayon parang sinasala na kung sino yung matitira sa content creator dahil nga bumababa na yung value dito kay Meta. And also, sa next video natin ay gagawa naman natin yung request nyo kung paano nga ba kumita dito sa YouTube. So comment lang po kayo dyan na Sir Steve, paturo naman kung paano kumita sa YouTube. And kung gusto nyo guys, yan, ay message nyo lang po ako dito sa mismong Facebook profile ko na merong 93,000 followers. Follow nyo lang po ako dyan and mag-message lang po kayo dyan para matulungan ko kayo sa Facebook Reels, mapa-Facebook account yan, or mismong YouTube channel natin kung paano kumita dito sa YouTube. Maraming salamat sa panonood and peace, one love.